Hello mga ga, ito na po yung request po ninyo na maliit lang po na recipe ng ating Yema Cake Bar. At kahit wala kang oven dito ay pwede naman na lutuin mo ito sa iyong steamer. Basta may mamurahin ka lang or maliit lang na hand mixer ay pwede na ka nang makagawa nito. Pwede mo itong gawing menu sa darating na mga okasyon at pwede rin na pagkakitaan mo ito. Kaya tara na, simulan na po natin. So dito sa ating mixture ay gagamit lang po tayo ng 3/4 cup ng cake flour. Kailangan ay cake flour po yung gagamitin natin mga ga ha. Ay 100 grams po ito pag gramuhan pong gagamitin ninyo. At 1/4 cup ng white sugar at half tablespoon ng baking powder. At lagyan lang natin ito ng 1/4 teaspoon ng ating iodized salt. At pag napapansin po ninyo na mayroong mga bilog-bilog yung harina ninyo ay salain lang po talaga natin yan. At 2 piraso na medium na itlog at whole eggs po yung ilagay natin dito mga ga. At dito maglagay tayo ng 1/4 cup ng ating tubig at 1/4 cup ng mantika. Yung gamit ko dito na mantika ay yung palm oil lang po. At i-mix lang po natin yan hanggang sa kuminis yung ating mixture. At lagyan pala natin ito ng 1 teaspoon nating vanilla extract. At salain lang po natin yung ating mixture para maging makinis talaga yung texture. At ito lang kalapot yung ating mixture at itabi lang muna natin ito. Dito na tayo sa ating mirang. So dito sa ating mirang, mayroon po tayo ditong 3 piraso na egg whites mula po ito sa medium na itlog. At lagyan lang po natin yan ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Kung walang cream of tartar, pwede gumamit dito mga ga ng white vinegar. 1/4 teaspoon din. At batihin lang muna natin ito sa medium speed lang muna ng ating hand mixer. At pag ganito na yung consistency ng ating egg whites ay utay-utay or gradually na po nating ilagay yung ating 1/4 cup ng white sugar. At para maganda talaga yung alsa ng ating egg whites, kailangan po yung ating egg whites mga ga ay hindi po yan mahaluan ng kahit konti or maliit lang po na egg yolk. At yung bowl na pinaglalagyan po natin ng ating egg whites ay kailangan po na dry. Walang bahid na kung ano-ano, lalo na po yung mantika. At ganun din po yung attachment ng ating hand mixer. At nang naubos na po natin na ilagay lahat yung ating asukal, ay transfer na po natin sa pinaka-high speed yung ating hand mixer para madali po nating makuha yung medium peaks. Ito na mga ga, nasa medium peaks lang po tayo. At ilipat na po natin dito sa ating cake batter at mag-tempered or kukuha lang muna tayo dito ng kalahati lang ng ating mirang. Ihalo muna natin dito sa ating cake batter at pagkatapos ay pwede na po nating ilagay lahat yung natira pa natin na mirang. Cut and fold lang po natin yan ng padandahan at wag lang po natin yan ma-overmix mga ga. Pag napapansin po natin na wala na yung mga puti-puti at yung kulay ng ating cake butter na nag-well mix na po talaga, ay pwede na po yan. Transfer na po natin dito sa ating tray. Yung ating tray pala mga ga, gagamit lang po tayo dito ng 9x13x1 at nilagyan ko lang po yan ng parchment paper. At kailangan ay lutuin po natin ito agad. Kung sa oven po natin ito lulutuin ay kailangan ay mainit na po yung ating oven sa puntong ito na yung naghalo po tayo. At kung sa steamer naman ganun din, kailangan ay kumukulo na yung ating tubig bago po natin ito isalang. Kung sa steamer po ninyo ito lulutuin mga ga, ay takpan nyo lang po ito ng aluminum foil at lutuin po natin ito sa katamtamang apoy sa loob ng 30 minutes. At dito naman sa ating oven ay may preheated 160 degrees Celsius sa loob ng 30 minutes. At ito na mga ga, palamigin lang muna natin ito. Itabi lang muna natin ito. Gagawa muna tayo ng ating pang-toppings dito or yung ating frosting. So dito sa ating frosting, kailangan natin ng 2 piraso na egg yolk. Mula po ito sa medium na itlog at half cup ng condensed milk. At half cup din ng evaporated milk. At lagyan po natin ito ng pinch of salt. At 4 tablespoon or 30 grams ng ating cornstarch. And then mix lang po talaga natin yan ng mabuti at kailangan nasalain lang po natin ito para matunaw talaga yung ating cornstarch. At gusto ko talaga na matingkad ang kulay at hindi maputla yung ating frosting, kaya naglagay po ako dito ng kaunti lang po talaga na food coloring na egg yellow. At patuloy lang po talaga natin itong haluin hanggang sa ito'y kumulo, hanggang sa ito'y lumapot. Huwag lang po nating tigilan sa paghalo para hindi din masunog. At pag ganito na kalapot mga ga, ay patayin na po agad natin yung apoy ng ating kalan at lagyan po natin ito ng 2 tablespoon ng margarine at half teaspoon ng vanilla. At haluin lang po natin yan hanggang sa matunaw po yung ating margarine. Kahit patay na po yung apoy ng ating kalan diyan, ay matunaw pa rin yung ating margarine kasi mainit po yung ating frosting. Ayan, makinis na po yung ating frosting, pero salain ko pa rin yan mga ga para makinis na makinis talaga yung ating frosting.
At kailangan na hiwain po muna natin ito bago po natin lagyan ng frosting sa ibabaw. Hiwain po natin ito sa gusto po na laki ng ating hiwa. Depende na ho yan sa inyo kung ano kalaki yung gustong hiwa po ninyo dito. Sa sizes ko ng aking tray na 9x13x1 ay hiniwa ko po ito ng 4x8. Kaya nakaslice po ako dito ng 32 pieces. At gumamit lang po ako dito ng ordinary cheese lang, yung pang-toppings po natin dito sa ibabaw. At ilagay ko lang po ito sa 2 ounce na cupcake liner. At katamtaman lang po yung kapal ng ating Yema cake bar. Hindi siya masyadong makapal. At depende sa inyo kung magkano yung bintahan ninyo dito. Depende sa inyong costing. Hindi po tayo magkapareho ng costing eh. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat at bye-bye. Sana may natutunan.